Hello mga idol! Ako nga po pala si Emil, hindi ko tunay na pangalan. 43 years old at nakatira sa Tondo, Manila. Nalulung ako sa sugal since 2023. At hanggang ngayon, pinipilit ko pa rin bumangon mga idol. Marami na nga ako nasangla eh. Marami na akong naibenta, naswap na gamit sa ngalan ng bisyo kong ito. At dahil gipit na ako mga idol, may nagawa akong kinakasuklaman ko pa rin hanggang ngayon. Hindi ko matanggap kung bakit ako umabot sa puntong pati pamilya ko nadadamay ko na sa bisyo ko. Kaya naman sa inyong mga tigapakinig, hiling ko lang po ay huwag niyo munang husgahan ang aking pagkatao. Dahil ngayon, pinipilit ko rin ayusin ang gusot kong ito mga idol. Maraming salamat po sa pagtanggap ng kwento ko. Muli ako po si Emil. And I thank you. Bira. Tama ba yung nasabi ko kay Mr. Mori? Naluloko ka talaga, Emil. Emil, ansa ka na ba? Oo, dito na ako. Oh, anong nangyari? Anding, may sasabihin ako sa'yo. Ay nako, ayoko yung ganyan tono mo, Emil ha. Makinig ka muna sa akin. Importante to. Ano na namang ginawa mo? Anding, ikaw yung ginawa kong pambayad para kay Mr. Mori. Ano? Emil, nahihibang ka na ba? Anong pinambayad? Anong ibig mo sabihin? Wala na akong ibang solusyon. Kunti yun lang. Yun yung nabanggit ko kanina eh. Hindi ko na pwedeng bawiin yun. Diyos ko, Emil! Nag-iisip ka pa ba? Ha? Gumagana pa ba yung utak mo? Anding, tulungan mo na lang ako. Alam mo Paano naman, kita tutulungan? alam mo naman kung magkano at sobrang laki ng utang ko kay Mr. Mori. Wala na akong pambayad kaya ikaw lang naisip kong pambayad sa kanya. So ano gusto mong gawin ko, ha? Sasama ako dyan kay Mr. Mori? Ganun na, ba? Ganun na nga. Diyos ko. Pero huwag kang mag-alala. Tutubusin kita. Kukunin kita sa kanya. Hanggat sa makakuha ko ng pambayad. Diyos ko, Emil. Pakisuyo ko lang sa'yo. Ano tingin mo sa akin, ha? Laruan ba ako na isusugal mo? Ha? Isasanla mo? Ha? Laruan ba ako sa paningin mo? Ating makinig ka! Hindi ko ginusto to! Wala na akong ibang solusyon kundi ito lang. Huwag kang mag-alala. Babawiin kita sa kanya. Pangako yan, babawiin kita sa kanya! Ayup ka! Salamat. Lumupod ka sa usapan natin. Magaling ka talaga, Emil. Ading, mag-iingat ka kay Mr. Mori. Mr. Mori, pakiusap lang. Yung tungkol kay Ading, sana huwag mo siyang pabuhin, ha? At saka, wala tayong pinag-usapan kung gagalawin mo siya, hindi. Ano ka ba, Emil? Nakasangla nga siya sa akin eh. Kumbaga, pagmamay-ari ko na siya. Kaya, kung ano man ang gawin ko sa kanya, labas ka na ron. Wala ka nang magagawa. Ang bihira. Pakiusap, Mr. Mori. Pakiusap. Sige na, tapos ang usapan at nandito na yung pambayad mo. Bumalik ka na lang kung may pambayad ka na sa akin, ha? Emil, huwag ganito, Emil. Ading, Emil. Ading, huwag kang mag-alala. Papalikan ka dito, ha? Emil. Huwag kang mag-alala. Emil.
Alam kong kasuklam-suklam yung ginawa kong pagsanla sa asawa ko para lang mabayaran ko yung utang ko, mga idol. Pero ano pa bang magagawa ko? Ayoko na ring umabot pa sa puntong pati mga anak ko madadamay pa sa pagkakalulong ko sa sugal. Sa ngayon, pinipilit kong bumangon at makapag-ipon ng pera para matubos ko si Andeng. Pero patagal ng patagal, pahirap ng pahirap yung sitwasyon ko, mga idol. Ay, napakamalas ko talaga. Ay, kanina pa ako naglalaro dito, hindi ako manalo-nalo. Isip, paano ako mananalo dito? Paano ko matutubo si Ading? Isa pa nga. Buisit! Talo na naman! Ano akong pera? Tol, Teka lang, Tol. tol, tama na, tol. Teka lang. Kanina Ano ba? pa pinagdidinginan dito. Babawi ako. Wala na nga, tol. Pag natalo ka na naman dyan, ano pa ibang babayad natin? Teka Tol, lang, ang dami mo ng utang sa akin, tol. Di na kita masasagot dyan. Potahin mo muna ako. Kailangan ko bumawi. Ang laki na ng talo ko. Hindi ako alis dito sa casino na to. Hanggat hindi nababawi yung natalo sa akin. Sige na. Tol, Pero umuwi ka na. Tama na, tol. Wala nang pag-asa. Lalo ka pang malulubog sa utang. Sa akin nga, ang dami pang utang eh. Salamat ka nga. Pinagbibigyan kita dahil inaanak ko yung anak mo. Paring Tom, alam mo naman yung sitwasyon, di ba? Kay Mr. Mori yung asawa ko. At ituloy yung paraan ko para tubusin siya. Di mo ba ako naiintindihan? Tipahiran mo muna ako ng pera. Naiintindihan kita, Sige na. pare. Pero tama na. Wala na rin akong pera. Alam mo bang lubog na rin ako sa utang? Kaya tama na, umuwi ka na. Kasi ako mapapahamak sa'yo eh. Pangalan ko nakataya dito sa kasino ha, tol. At pwede ba? Huwag ka nang skandalo dito. Baka pati ako mapalis eh. Buisit. Wala ka talagang silbi. Sa Ako iba na lang pa walang hiram. silbi ha. Ako pa walang silbi. Huwag ka Wala nang ka eh. babalik dito ha. Ay! Ah! Ay! Ko. Ano ba ito? Asa yung mga anak ko, ma? Lasing na lasing ka na naman, Emil. Wala ka nang ginawa talagang mabuti sa buhay mo. Ano O ba? hindi sugal, inom. Ma, malaki na ako, ha? Sasabihan mo pa. Madaling araw na, Emil. Nag-iingay ka pa sa labas, dinig na naman ang kapitbahay. Bigyan mo na lang ako na mainom. Baka bukas pa yung tindahan ni Aling Marta. Wala na, sarado na. Paano mamuha na ako ng isang case ng beer? Diyos ko. Ega, parang wala yung mga tsinelas dito ng mga anak ko. Ba? Sa kwarto. Titingnan ako sa kwarto. Wala na yung mga bata. Anong sabi mo, ma? Wala Bakit? na rito ang mga bata. Asa yung mga anak ko? Pupunta rito si Andeng. Kinuha niya na yung 3 mong anak. Binitbit na ni Andeng ang mga bata. Kaya wala ka nang aabutan dito. Maigi pa nga kinuha niya. Kasi yung mga bata rito, anong nangyayari? Umiiyak sa gutom, Emil. Ano? Dahil imbis na pakainin mo yung mga anak mo, anong ginagawa mo, ha? Nag-iinom. Nagsusugal. Diyos ko, paano ka makakaahon sa buhay niyan, Emil? Baawa ka sa mga anak mo. Hindi maaari yan, ma. Hindi. Baka tinatago mo lang yung mga anak ko. Baka binigay mo sa kanya yung mga anak ko kay Adeng. Ma, alam mo naman kung gaano ko mahal ang mga anak ko, di ba? Ba't ko niya doon kukunin ni Adeng? Pambihira ka naman eh. Sila na nga lang yung lakas ko eh. Tapos, ibibigay mo pa sa kanya. Hindi Ano ko ba? rin kagustuhan yon, Emil. Sumama ang mga bata. Alam mo bang ayaw ka nang makita ng mga anak mo? Alam mo bang kinasusuklaman ka na ng mga bata? Ano gusto mo? Lumaki sila, nagalit sila sa tatay nila? Emil, tignan mo yung sarili mo.
Ano na bang nangyayari sa'yo, anak? Wala na direksyon ang buhay mo. Pakiusap. Tulungan mo yung sarili mo, anak. Huwag mo nang ilubog ng gusto yung sarili mo sa kumunoy. Maawa ka sa sarili mo, anak. Buwisit na buhay to! Buwisit na buhay to! Anding, malapit Pakiusap naman, umalis ka na nga dito. ka, Anding. Makinig ka sa akin. Malapit na kinang matubos kay Mr. Mori. Nakakaipon na ako, pero hindi pa sapat. Anding, ibabalik na kita sa bahay, ha? Hindi na. Ano? Dito na kami ng mga bata. At, nababaliw ka na ba? Ikaw ang nababaliw, Emil. Sino ba nagsabi sa'yo pwede ka pumunta dito? Alam mo, pag nadatnan ka ni Mr. Mori, mapapahamak ka. Mapapahamak ako. Uy, walang pakialam, ha? Kay Mr. Mori. Ang usapan namin, tutubusin kita sa kanya. Tutubusin ng ano? Ha? Gamit yung pera saan? Ano? Baka umabot ka pa sa pagnanakaw, ha? Oh, gumagawa ko ng paraan para tubusin kita. Anong paraan, ha? Nagsusugal ka na naman? Ilubog ka na nga sa utang, eh. Alam mo, ang tunog-tunog na ng pangalan mo dito. Alam mo, pag nanadatnan ka ng mga polis, baka nga damputin ka na, eh. Uy, Ading. Ikaw yung pinunta ko dito. Ha? Gagawin ko ang lahat para makuha kita ulit kay Mr. Mori. Naintindihan mo ba yon? Ha? Pati yung mga bata. May gana ka pang isama dito kay Mr. Mori yung mga bata? Hindi naman kasama sa pagsanla ko sa'yo yun? Ha? Ano ba? Ayoko maiwan sa iyo yung mga bata. Kaya ako sila kinuha. Alam mo bang ayos ang buhay namin dito? Yung mga bata, nakakakain 3 beses sa isang araw. Nakakapag-aral sila. Hindi sila natutulog ng kumakalam yung mura nila. Hindi katulad ng napapala namin sa'yo. Kaya pwede ba? Umalis ka na! Umalis ka Hindi. na! At huwag ka nang bumalik dito! Hindi. Uy! Ading! Ading! Sa mga panahon na ito, para na akong pinagbagsakan ng langit at lupa, mga idol. Hindi ko na alam kung saan ako pupunta. At hindi ko na alam kung paano ko pa ibabangon yung buhay ko. At dahil nga lumobo na ng milyon yung pagkakautang ko kung kani-kanino, nagising na lang ako isang araw at dinampot na rin talaga ako ng mga polis. Alam nyo, inaasahan ko na rin mangyari to, mga idol, eh. Mas gusto ko na lang din na masiraan ang ulo sa kulungan dahil hindi ko na alam kung paano ko muli sisimulan ang buhay ko. At laking pasasalamat ko dahil sa pagkakakulong ko na yon ng halos 7 taon. Kahit papaano, mga idol, nagkaroon ako ng konting liwanag kung paano ako magsisimula sa paglaya ko. Emil, masaya ako na nakalabas ka na. Alam mo kung bakit ako nakalabas ng kulungan dahil sa'yo. Ano? Maraming salamat, Cynthia. Ano ka ba naman? Ang tagal natin tong hinintay, oh. Ito na yung pagkakataon mo para magbagong buhay. Gumawa ng bagong buhay. Sisikapin ko. Pero unti-unti, natututunan ko na. Tsaka, malaki na ng pinagbago ko dahil simula nung nakilala kita. Cynthia, maraming salamat sa'yo, ha.
eto naman, masyado ka naman yatang madrama ngayon, naiiyak tuloy ako. Pero, alam mo, Emil, matagal ko talaga tong pinagdasal na eto tayo ngayon, di ba? Yung mga plano natin sa buhay. Tsaka, huwag ka nang uulit ha, na yung pagsusugal mo, yung pagkalulong mo sa mga utang mo. Sana ngayon, tuloy-tuloy na talaga to. Oo naman. Gagawin ko yun. Salamat sa gabay. At salamat din sa payo, Cynthia. Baka sakaling may masumpungan o di kaya ako'y ahagin. Malalaman mong kahit kailan hawak kamay di kita. Oh, dito na tayo. Ayan, dahan-dahan ha. Okay lang ba na nandito ako? Okay lang. Sumama ako? Okay lang, walang problema. Kinakabahan kasi ako Mas maganda yun para makilala mo rin yung dati kong pamilya. Halika. Sige. Dali! Ading. Oh, Emil, nakalaya ka na pala. Oo. Huwag kang magugulat at huwag kang matatakot. Wala akong gagawing masama sa'yo. Alam ko naman. Ba't naparito ka? Sinong kasama mo? Siya pala si Cynthia. Andeng, ako nga pala si Cynthia. Pasensya ka na, kinakabahan talaga ako hindi ko nga alam kung okay lang ba na nandito. Huwag mong isipin yun, Cynthia. Sa totoo lang, Ayos lang. Anding, si Cynthia yung nagbigay ng lakas ng loob sa akin para puntahan ka dito. At siya din nagpaliwanag kung bakit kailangan ko rin ng makita yung mga anak ko. Kung papayag ka. Pero hindi naman kita pinipilit. Oo nga. Nabalitaan ko yung tungkol sa'yo, Cynthia. May nagsabi sa akin. Si Kuya Boy. Ikaw nga daw yung bagong kinakasama nito ni Emil. Nabilitaan mo pala yun. Oo, alam mo, ngayon, okay na si Emil. Grabe nga yung pagkaka-proud ko dito At saka yung pagbabago niya. Mabuti naman pala kung ganun. Ano bang gusto mong gawin? Anding, sa akin lang sana. Gusto ko lang sana kahit konting panahon makasama yung mga anak natin. Kung papayag ka, pero sabi ko nga kanina, hindi ko naman intensyon na pilitin ka. Ako sa akin okay naman. Pero kausapin mo yung mga bata kasi nagbinata na yun, nagdalaga na rin yun. Kaya kung gusto nila, di okay tayo. Kung pag-usapan na lang natin. Okay din naman kay Mori na pag-usapan na rin namin yan sakaling nga lumaya ka na. Salamat. Salamat, Anding. Salamat. Yung mga pagkakautang mo, ano na nangyari doon? Andeng, alam mo, okay na. Wala na, malinis na to si Emil. Kaya sobrang proud na proud ako dito sa kanya Huwag kami nang masyadong mag-alala. Kami nang bahala sa mga yon. Tsaka magsisimula kami ng bagong buhay. Kaming dalawa, ni Emil. Salamat, Cynthia, ha? Alam ko rin na nasa mabuting kamay yung mga anak ko, kung sakali. Sige, gano'n na lang. I-chat, i-chat mo na lang yung number mo para masabi ko sa'yo kung kailan pwede yung mga bata. Nasa eskwelahan pa sila Sige. Walang problema. Para gumaan yung loob mo. Si Cynthia na lang magipag-usap sa'yo. Oo, sige. Salamat, Cynthia. Maraming salamat din sa'yo, Andeng, sa malawak na pangunawa mo sa amin.
Oo naman. O, paano? Sige, ganun na lang. Salamat, Andeng. Salamat. Mga idol, sa ngayon, nagtatrabaho ako sa garments na pinapasukan ni Cynthia. Simple lang yung buhay namin pero masaya kaming dalawa. Nag-iipon din ako paunti-unti para naman maipambayad ko sa lahat ng nagastos ko sa paglaya ko. Pati na rin sa mga iba kong atraso bago ako makulong. Alam niyo mga idol, kahit habang buhay ko pa pagtrabahuhan, yung mga atraso ko dati gagawin ko yon. Ayoko lang talagang bigyan ng sakit na ulo si Cynthia. Kasi siya yung dahilan kung bakit ako nagbago ngayon eh. Laking pasasalamat ko na lang dahil sinamahan niya ako sa gitna ng madilim kong mundo. Kaya naman, ibibigay ko yung lahat ng makakaya ko. Para lang, mabigyan ko ng magandang kinabukasan si Cynthia. Maraming salamat po sa pagtanggap ng kwento ko mga idol. Sana po nakapagbigay ako ng inspirasyon sa inyong mga tigapakinig. Muli, ako nga po pala si Emil. Gumagalang. Mga idol, may kwento ka bang gustong ilabas? Sa yaman o sakit? May handang makinig. I-chat mo lang kami sa Facebook page 93.9 IFM Manila para bigyang buhay dito sa IFM. Dahil ang kwento ng idol, maririnig ko na yarn. Hindi lang sa radyo. Ang IFM live drama ay nasa Spotify na rin. Available din sa YouTube at Facebook. Grabe naman yun! O diba, meron talagang second chance sa buhay. Kung nagkamali ka sa umpisa, pwede ka pa rin naman talagang magbago Ayun, eh. totoo Kung yan. gugustuhin mo, diba? Kasi ikaw naman ang may control sa sarili mo eh. At saka, huwag mo naman isasangla yung kaluluwa ng asawa mo sa ibang tao. Oo, grabe Diba? naman yun, Emil. Sinangla mo yung asawa mo. Ano to, laruan nga? Wala na ni? siyang ano eh. Wala na siyang ibang solusyon eh, no? Parang, Dapat buhay niya na lang yung sinangla niya. Hindi yung asawa niya. Oo, ayan. Huwag niyo isasangla yung asawa ninyo kapag may problema kayo. Yes, mga idol. At isa sa magandang lesson dito, kapag ka nalulung ka sa isang bagay, gawan mo ng paraan. Dapat alam mo, know when to stop, sabi nga nila, di ba? Kapag ka sobra-sobra na yung mga bagay-bagay, like sa pagsusugal, sa pagbibisyo, bigyan mo ng limit sarili mo, mga idol. Kasi kapag ka nagtuloy-tuloy ka dyan, wala na, nothing can stop you. Unless ito na nga yun, yung pagsasanla ng asawa, pagsasanla ng bahay, kotse, lupa, hanggang wala nang matira sa'yo, di ba? At syempre, bago natin pasukan ng isang bagay, alamin na natin yung Pros and cons, kainatnan, yes. di ba? Kung nakikita mo naman sa ibang tao, ay grabe, ganyan ang nangyari kaya, no? Huwag ka nung papasukan yan. Oo, kung nalulung sa sugal si ganito. Oo, di ba? Ay, ayoko na yan. Nung nalulung siya sa sugal, nawalan siya ng asawa. O yan. Diba? Dapat ganun. Maging tayo, kumbaga, advance mag-isip. Correct. Kasi sa una lang maganda yan. Una lang masarap yan. Totoo. Una lang paldo-paldo yan. Pero sa susunod, ayan, himas rehas ka na tuloy. Ganyan ang mangyayari sa'yo, ma-estafa ka na, di ba? Wag po, gayahin nyo na lang si Doc Sarge. Si Doc Ayun. Sarge talagang hindi lang pogi, mabait pa yan. Doc Sarge, oh. Doc Sarge, ikaw Oo. At saka si Kuya Jun Aligo. Oh, Boss Jun, good morning po. Grabe ang ganap ng drama ngayon. Shoutout kay Miss Tanya. Nasakay ko ngayon. Oh, si Miss Tanya, sakay mo. Tanya? Ay, grabe. Grabe, ayaw ko si Miss Tanya ngayon. Oy, shoutout din natin si April Nasino, Daddy Dong. Ay, April Nag-comment Nasino! siya. Ano sabi? Ang ganda daw ng kwento ni Emil. Okay, galing mo, Daddy Dong. At Ray na iba na. Iba ka talaga, Boss April Nasina. Maraming salamat, Idol. Mapapakinggan nyo ang IFM Live Drama sa podcast. Hanapin nyo lang yan sa Spotify. Anytime, anywhere, pwede nga mag-marathon or episode marathon dyan. Ayan.